ang dulo ng Pilipinas, ang bayan ng Sitankay. Pwede po kayo mag-subscribe, comment, like at share po sa ating munting video. Maraming salamat po. Libutin ang mundo at alamin ang mga kasaysayan na hindi pa natin nakikita at malalaman. Ang kasaysayan ay isang malawak na dagat ng mga aral at karanasan. Sa pag-unawa sa nakaraan, mas mauunawaan natin ang ating kinabukasan. Ang pinakadulo na bayan ng Sitankay. Ito ang pinakatimog na lugar sa Pilipinas at napakalapit sa Malaysia at Indonesia. Tinagurian nitong Venice ng Timog dahil sa paggamit ng mga bangka bilang pangunahing transportasyon, bagamat may mga tulayan or footbridges na nag-uugnay sa mga bahay. Ang pangunahing ikinabubuhay ay pangingisda at pagsasaka, kahit na limitado ang lupang sakahan sa lugar. Ang bayang ito ang pinakatimog na bayan sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang Frances Reef na matatagpuan sa Sitankay ang geographical na pinakatimog na punto ng bansa. Ang kasaysayan at ang mga tala, ginamit ang tulayan para sa footbridges upang idiin ang pagiging komunidad na nakabatay sa tubig. Iningatan ang teknikal na detalye, area code, website at direktang CP, Venice ng Timog. Nilinaw ang pagkakaiba ng pinakatimog na bayan, municipality, versus pinakatimog na punto, geographical point. Area code number ay +63068. Mga katutubong wika, Sama, Tagalog, Saba Malay. Ang Sitankay, tulad ng ibang bayan sa Tawi-Tawi, ay dating sakop ng lalawigan ng Sulu bago ito maging hiwalay na lalawigan. Noong unang panahon, ang pulo ng Sitankay ay tinatawag na Saluro, hango sa salitang Malay na nangangahulugang buo, dahil sa estratehikong lokasyon nito kung saan tuwing taog, ang agos mula sa lahat ng direksyon ay tumatama sa pulo. Ang pangalang, Sitankay, ay hango sa alamat ng isang magandang dalagang Sama, ang nag-iisang anak na babae ng isang panglima na namatay ng maaga at inilibing sa Saluro. Kilala ang dalaga sa palayaw na Tangkay, mula sa salitang sinama na at ang kay Tangkay, magandang leeg na proporsyonal sa pangangatawan. Tradisyon ng mga Sama ang pagbisita sa kanyang puntod bilang pagpapakita ng pagmamahal. Tuwing tinatanong ang panglima kung saan siya pupunta, sagot niya, bisitahin ang puntod ni Tangkay. Noong 1900, ang Tangkay ay naging Saluro. Noong 1903, ang pulo ay tinawag na Sitangkan, at noong 1918 ay Sitangki, pangalan ng isang inchik na si Tangkay, na may-ari ng tangki, tangke ng tubig sa wikang katutubo. Noong 1939, ito ay naging Sitangkay, at noong 1948, isang inchik na negosyante ang nagwasto nito sa Sitangkay. Sa kasalukuyan, ito ay kilala bilang Sitangkay. Kasaysayan ng pamahalaang bayan. Noong una, ang Sibuto ang punong bayan ng munisipyo sa pamumuno ni Ambutong Sapal bilang local administrator. Pinalitan siya ni Dato Amil Hamja, na hinirang ng Japanese Imperial Navy Command noong 1941 hanggang 1945. Pagkatapos ng digmaan noong 1946, si Haji Mosthar Sulaiman ay naging municipal mayor ng ilang buwan. Noong 1954, hinirang si Dato Amil Hamja Jafar bilang mayor at nanatili sa pwesto hanggang 1960. Mula 1960 hanggang 1971, si Haji Mansul Haran, isang taga-Sitangkay, ang naging unang nahalal na mayor ng munisipyo ng Sibuto, sinundan ni Atty. Celso J. Palma at ni Oyong B. Ismael. Noong 1980, nahalal si Dato Yang Baguinda bilang mayor. Pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986, ang pamumuno ay ipinasa kay dating Mayor Haji Mansul Haran bilang OIC Mayor. Mula Enero hanggang Desyembre taong 1987, ang kanyang kapatid na si Haji Gafar Haran ang namuno, at noong 1987, si Dato Olong Mamon ang naging OIC Mayor hanggang 1988. Noong 1988, ang Pilipino-Chinoy na negosyanteng si Paquito A. Tan ay nahirang bilang 10th Mayor ng munisipyo. Sa kanyang panunungkulan, ang Sitangkay ang naging bagong punong bayan. Pinalitan siya ni Tiblan C. Ahadja, isang sikat na konsehal na nagsilbi sa loob ng 9 na taon.